ang himpilan ng departamento. Maghahatid ng mga balitang nakalap namin sa buwan na ito. Magandang araw, Pilipinas! Mula rito sa Department of Cooperatives and Social Development, ako ang iyong kabalitaan, Crisela San Jose. Ako naman ang inyong lingkod bayan, Kayla May de Guzman. Para sa Coop Radio. Ngayong buwan ng Oktubre, narito na ang mga nakalap naming balita para sa inyo. PUP, kinilala sa CDA Gawad Parangal 2023. Senate Bill number 2448 pasado na sa committee level ng Senado. Ilang mag-aaral sa main campus ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas apektado sa biglaang power interruption. CSSD Badminton Team nakamit ang ikatlong pwesto. Sa nagdaang CDA Gawad Parangal 2023, pinilala ng Cooperative Development Authority ang tatanging pagganap ng Polytechnic University of the Philippines sa kanilang programa na Bachelor of Cooperatives. Pinarangalan din sa nasabing okasyon ang mga mag-aaral ng PUP bilang top graduates of cooperative course with outstanding academic achievement. Dahil ito sa kanilang pagpapamalas ng kanilang dedikasyon at pagsisikap sa pagsusulong ng mga alituntunin at layunin ng kooperatiba. Ang mga parangal na ito ay hindi lamang nagpapakita ng husay ng PUP at ang mga mag-aaral nito. Ito rin ay pagbibigay inspirasyon at pagpapakita ng kahalagahan ng pagsulong ng kooperatiba sa ating bansa. Sa tulong at pamumuno ng Department of Cooperatives and Social Development o DCSD sa PUP, inaasahan ay pagpapatuloy pa ang pagpapaunlad sa kanilang programa at paghubog sa mga alituntunin ng kooperativismo. Ako si Charmaine Borja, nagbabalita. DZRB 725 sa inyong mga radyo. Ang Senate Bill number 2448 ay nakapasa na sa committee level ng Senado. Iesha Carlos, ibalita mo! Nakapasa na sa committee level ng Senado ang Senate Bill number 2448 o mas kilala bilang NPU Bill na hinihain ni Senator Mig Zubiri. Ito ay ika-19 ng Oktubre. Ang nasabing NPU Bill na inimumungkay sa batas ay nilalayong isapribado ang mga pasilidad at serbisyo at tuluyang gawing komersyalado ang pamantasan. Ito ay malaking banta lalo't higit sa mga eskwela ng bayan dahil isa sa layunin ng NPU Bill ay ang pag-alis ng mga social sciences na programa at bigyang prioridad ang mga STEM-related courses. Nagkaroon ng malawakang pagkilos sa mga estudyante upang ibasura ang nasabing bill at ang pagsasapribado ng pamantasan ay malaking epekto para sa mga eskwela ng bayan na banta sa libre at aksesableng edukasyon. Sa ngayon ay patuloy pa ang proseso ng pagpapasa ng Senate Bill na ito sa Senado. Iesha Carlos, nagbabalita. DZRB 725 sa inyong mga radyo. Magbabalik ang himpilang ito pagkatapos ng ilang paalala. Iskolar ng bayan ngayon ay lumalaban. Edukasyon para sa lahat. Ipaglaban. No to budget cuts. Sa inilabas na budget para sa taong 2024, magkakaroon ng malawakang budget cuts ang mga SUCs. Dito, kinukuha ang kinakailangang pondo para sa pagpapatakbo ng mga kolehiyo at pamantasan maging ang mga pasilidad nito. Ang pagbawas sa pondo ay pagbawas ng oportunidad ng Estado para sa mga mag-aaral. Hindi magandang pangitain na kasabay nito ang paglipanan ng mga balita hinggil sa confidential funds ng kasalukuyang administrasyon. Maging mapanuri, mangialam. Ang paalalang ito ay atid sa inyo ng DZRB 725. At nagbabalik ang Coop Radio. Pansamantalang ibinalik sa online class ang ilang klase sa PUP Main Building dahil sa pagkakaroon ng problema sa supply ng kuryente. Penelope Jade, ibalita mo. Ika-20 ng Oktubre nang inilabas ng Politeknikong Universidad ng Pilipinas ang abiso hinggil sa pagsasa-online class ng ilang klase na nakatalaga sa East at West Wing ng Main at Nutrition Building ng mismong pamantasan. Ang nasabing anunsyo ay nag-uugat sa kasalukuyang suliranin ng paaralan
sa supply ng kuryente para sa ilang gusali nito. Bunga ng pangyayari ay ang direktang epekto sa pag-aaral ng ilang eskolar ng bayan. Sa kasalukuyan, wala pang ibinababang anunsyo patungkol sa panunumbalik ng face-to-face na klase ng mga naapektuhang gusali, sapagkat wala pang malinaw na resolusyon kung kailan maaayos ang abalang ito. Malawak na pag-unawa naman ang kahilingan ng pamantasan sa hindi inaasahang pangyayaring ito. Penelope Jade, nagbabalita. DZRB 725 sa inyong mga radyo. At para sa balitang sports, badminton team ng CSSD nakamit ang pangatlong pwesto sa inulunsad na University Intramurals. Alexa Silvestre, ibalita mo! Napasa kamay ng College of Social Sciences at Development ay katong trono sa larangan ng badminton noong nagdaang University Intramurals kamakailan. Walang takot na hinarap ni Hailey, Francis, Danny, Nico, Lance, Pat, Julie at Justice ang nagbangko panan galing sa iba't ibang kolehiyo. Pinapatunayan lamang nito na sa tamang timpla ng dedikasyon, kooperasyon, koordinasyon at tiyaga, malalasap mo ang tamis ng tagumpay. Alexa Silvestre, para sa Balitang Sports. DZRB 725 sa inyong mga radyo. At yan ang mga balitang nakalap sa buwan ng Oktubre. Sa ngalan ng aming organisasyon na Co-op.Works, ako si Crisela San Jose. At ako naman si Kyla May de Guzman. At ito ang Co-op Radio.